Sir MJL, nung binili mo si ADB 160, kinonsider mo din ba si NMAX TechMax? Nakuha ko to from Shopee, 580 pesos ata. Ngayon ko pa lang siya makikita. Ito na siya. Ayo, size 11 to in order. Bili lang ako rito sa may shawarma shack ng ulam. Ito na yung dinner natin. Thank you po. Salamat po. Pagas na ba ako? Magkano ang gas dito? 54. Pagas na ako. Ay, may card ako. Salamat sa pagpapaalala po. Thanks. Mahirap lumiko ng kanan, mamaya masagi tayo ng truck. Whee! Ito na! Kakanan na ako rito. Sir MJL, nung binili mo si ADB 160, kinonsider mo din ba si NMAX TechMax? And bakit si ADB pa din ang pinili mo? Salamat. So, may nag-comment sa atin sa YouTube sa last vlog natin. Sasagutin na natin siya. Actually, matagal ko na gustong gawa ng content to si NMAX TechMax. Simula nung may nakasabay ako sa Baguio na naka-TechMax. So, sobra ako nagandaan din sa kanya. But before we go there sa content na to, may gusto lang ako sa inyo i-share. May in-order tayo sa Shopee. Ito yung Crocs na ginagamit ko siya pag rainy season. Kanyari, maulan yung ride and hindi ka sigurado kung uulan and ayaw mo mabasa yung sapatos mo. Aside sa boots, pwede mong gamitin to. Nakuha ko to from Shopee, 580 pesos ata. Naka-discount kasi. So, share lang natin. Unbox ko na siya sa inyo. May ganito na ako before. Ang problema kasi guys, nanakaw yung ganito ko. Grabe. Hindi ko akalain mananakaw yung ganito. Siguro mukhang original. And, akala niya original, din niya alam Shopee lang. And, hindi po ako seller nito. Gusto ko lang talaga i-share. Ngayon ko pa lang siya makikita. Ito na siya. Size 11 kinuha ko. Pero sinabi rin sa shop na dapat daw, kunyari, size 10 ka, ang orderin mo lang size 9 kasi malaking pa mo. Pero ako baligtad. Size 10 ako, in-order ko size 11, mas malaki. Kasi ayoko nung ganito na sobrang sikip. Alam ko masakit sa paa. Since hindi naman original to, minsan nagsusugat-sugat yan sa ganito pag sobrang sikip nung nabili nyo. So, okay naman. Sana wag naman nakaw to. So, same pa rin naman yung kulay na binili natin before, pero may black lang siya rito. Ayan. So, share ko lang. Kamusta sa paa? Dapat nga nag-size 10 lang ako. Maluwag nga siya. Pero since nako-close naman siya, pwede na sa akin. Malaki lang talaga siya. So, para sa akin, malaki lang talaga siya. Pag order kayo nito, kunyari size 10 kayo, mag-size 9 lang kayo. Size 11 to in-order ko. Pero okay na sa akin kasi pag maluwag, madali isuot sa paa eh. Kunyari nagmamadali ka na, diba? So, and may isa pa tayong in-order. Since rainy season, may nabili lang akong buy 5, take 5. So, umorder tayo actually 4 to. Yung isa ito nalagay ko na sa bag. Alam nyo naman, nagjo-joyride ako, nag-aangkas ako, and nahihiya ako pag sa pasahero natin wala tayong kapote. Actually, ito, binibenta ko naman sa, sa passenger natin. Hindi natin siya pwede ibili lang ng libre para ibigay ng libre kasi hindi naman to kasama talaga sa package. So, pwede kayo gumamit nung parang reusable, pero ako binibigay ko na yung ganito. Parang 10 pesos ata ang charge ko para sa kanila kung gusto nila nung ganito. Ano to, disposable kapote lang para anytime mo, very pocket friendly. Hindi lang naman sa pasahero lang yun, para sa akin gumagamit din ako nito. So, yun lang, share ko lang yung mga nabili natin recently sa Shopee. And ito pala yung merch natin, the 1% Cup by Sir MJL, by yours truly. Actually, dumating na isang merch ng ganito na subscribers natin. Itong gamit ko ngayon kay Mimi Dong. Tapos si Dexter, shoutout sa'yo, nagpagawa siya kaagad ng merch natin. So, lagay sa gilid na baybayin term na lock buy. Ibig sabihin yan ay lock buy. And then sa likod natin, syempre, the Sir MJL logo. If gusto nyo mag-avail ng mga merch natin, feel free to message at our FB page. Message nyo lang ako dyan. So, simulan na natin to. Nakuha natin yung feedback ni Omar Salvador. Siya yung nakasama natin sa Baguio na naka-TechMax, NMAX TechMax. So, mamaya sabihin natin sa kanya yung mga feedback niya. About sa ADB 160 tsaka sa NMAX TechMax. Since wala nga to tayo nung mismong unit ng TechMax. So, between sa displacement ng engine ni ADB 160 tsaka ni TechMax, meron si ADB na 157cc, naka 4 valves, liquid cool. And naka NMAX TechMax naman naka 155cc Blue Core VVA liquid cooled. So ang maximum power, kung makikita nyo na mas lamang dito si
ADV 160 ng 15.8 horsepower at 85,000 RPM. Samantalang si TechMax naka 15.4 HP or horsepower at 8,000 RPM. Gumagamit naman si ADV 160 ng 14.7 Newton meters of torque at 6,500 RPM. Mas lamang ulit siya. Samantalang dito kay TechMax ng 13.9 Newton meters at 6,500 RPM. Yung torque power, sobrang kailangan nyo to pag may mga pa-uphill kayo. Dito siya kumukuha ng puwersa. Pero alam ko may bago sa TechMax na downshift, ganyan. Parang pag paakyat ka or pababa ka, nag-a-adjust siya. So, let's go to that. Let's go to that later kung nandito siya. And then, sa transmission naman, pareho silang naka-CVT. Alam nyo naman sa gas, fuel capacity naman niya, naka 8.1 liter si ADV 160, tapos si TechMax naka 7.1 liter. Para sa akin, guys, hindi naman siya ganun kalaki yung difference. 7 liters, malayo pa rin mararating mo dyan. So, para sa akin, equal level lang sila. Sa seat height naman, may 780mm si ADV 160. Tapos si TechMax naman naka 765mm. Mas mababa yung seat height ni TechMax. Sa bigat naman naka 133 kg sa ADV 160 at 131 kay TechMax. So mas mabigat ng 2 kilo lang sa ADV 160. Ito sa ground clearance. This is the very important part para sa akin kasi isang reason ba't ako nag-upgrade ng PCX to ADV 160 dahil talaga sa ground clearance. Kasi sobrang minsan sumasayad talaga ako sa malalaking hubs. Bihira lang naman kasi naiiwasan ko naman pero nakakatakot pa rin. Kasi once na nasira yung ilalim mo, ang hirap, sobrang laking abala. Tsaka alam niyo naman yung uneven pavement road sa atin, di ba? Sobrang lala. So, ito na. Ground clearance ni ADV 160 nasa 165mm siya. Pero kay TechMax naka 125mm. Sobrang baba nung kay TechMax. Di ko alam bakit ang baba nito. Dahil siguro city riding, ginawa talaga siya for city riding. And syempre hindi naman alam ng Japan or nung manufacturer na hindi lang naman tayong target market nito dahil hindi naman nila siguro alam yung gano'ng kalala kalsada sa atin. So, sobrang baba. If kukumpara nyo kasi kay PCX, alam ko si PCX sa 135 or 136mm. Tapos ito si TechMax, binabaan pa ng 10. So, 125mm lang siya. So, mas mababa siya. Isa sa mga reason ba't di ko rin talaga pinush yun. Sa windscreen naman, alam niyo naman sa ADV 160 nakaka-windscreen. Tapos, electrical adjustable windscreen yung kay TechMax. So, I think may pinipindot ka para umangat tsaka baba siya. And then, para sa akin naman, gusto ko yung kay ADV 160 kasi kitang-kita mo nga na parang pang-adventure bike talaga siya. Laking bagay ng windscreen sa pagiging adventure touring look niya. Ayun talaga isa sa mga gusto ko. And then, sa brakes naman, sa front and rear, disc brake tayo kay ADV 160 pero naka ABS lang yung harap. And then kay TechMax same naman, naka front and rear disc with dual ABS. Ito yung maganda, dual ABS yung kay TechMax kasi maski yung standard version nito, dual ABS, maski yung previous version na version 2, naka dual ABS pa rin naman yun. Pero para sa akin naman, importante kasi sa akin yung ABS sa harap, lalo na pag nag-sudden brake, ayun yung pinaka-maapektuhan. And knowing myself, hindi naman ako sobrang mabilis magpatakbo, kaya hindi ako nag-aalala about the braking system. So kumpante naman ako kahit harap lang yung kay ADV. So naka-traction control sila parehas. Suspension ng front nila parehas telescopic fork. May I remind you guys, grabe yung sa ADV 160. Sobrang haba nung telescopic fork niya na pag nagbe-brake kayo or nalulubak kayo, bilang may humps na maliit sa harapan nyo, ang ganda ng suspension, ang ganda ng rebound nung kay ADV 160. Late ko na na-realize to nung nagpapalit-palit kasi ako ng motor. Minsan nakikita nyo nga, ito mamaya, gagawin natin yung PCX 160, may pupuntahan tayo. And nagpapalit-palit kasi ako ng motor. So, nararamdaman ko kagad yung, alam mo yung kakaiba sa bawat motor. Ganito pala yung kay ADV 160. Ganito pala pag ginagamit ko siya. Tapos gagamitin ko sa PCX 160. Ganito pala. So, hindi naman sa kino-compare ko sila, pero magugol ka na unnoticeable na hindi mo naman sinasadya, pero mararamdaman yung mga pinagkaiba nila sa kalsada. Kahit sabihin natin city driving parehas or yung isa pang ang off-road, pero actually dual naman yun. So, may mga difference talaga sila. Tapos sa panel naman natin, naka full LCD si
ADB 160. Hindi pa po siya naka-TFT display like yung PCX 160 na naka-TFT display. Pero abangan natin, mali mo in the future, gawin na rin TFT display kay ADB 160. Hindi malabong mangyari yun. Basta wag lang sana nilang tanggalin yung handlebar. Pero I think pag tinakpan naman nila yung handlebar, natatanggal pa rin naman yung katulad kay PCX 160. Tapos, kay NMAX TechMax naka TFT display with Y-Connect tayo. Alam niyo mo yung Y-Connect? Ayun yung para naka-connect kayo sa phone nyo. Yung GPS, tapos yung music notification. Mas updated na yung TechMax kasi may navigation na siya. But speaking of navigation, explain ko siya mamaya habang nabiyahe tayo. Kasi actually, explain ko na rin siya ngayon. So kasi yung navigation para sa akin, importante pa rin yung Google Maps sa phone nyo na mas detalye siya. Nakita yung kompleto. Kunyari, katulad din sa mga naka-dashcam na may screen sila. Mas detalye kasi dun. Tsaka medyo maliit sa screen so nakaka-distract. Unlike sa phone mo makikita. Pero maganda pa rin to kasi katulad ng umuulan. Siyempre, kunyari, wala kang plastic ng pang soft drinks, diba? Isa sa mga nagustuhan ko sa kanya yung pinaliit siya eh. Alam mo, very compact siya. Ang ganda niyang tignan. Tsaka medyo sporty look na si TechMax ha. So yun lang naman, kailangan ko na gumora bells and let's continue this along the way. Explain ko yung ibang dito sa kalsada kung bakit sa ADB 160 pa pinili natin. Knowing na magkano lang naman idadagdag natin tapos sobrang daming upgrade dito kay NMAX. So good afternoon guys, time check, it's 5:13 PM and nasa tapat natin to si PCX 160 dahil bumiyahe tayo ng joyride para magtrabaho. Ito kasi yung part-time na trabaho natin and nabili lang ako rito sa may shawarma shack ng ulam. Ito na yung dinner natin. So we'll get back sa pinag-usapan natin kanina. Kukunin ko lang yung pagkain ko. Kaninang umaga, nag-vlog tayo. Tapos bumiyaya ako ng joyride. Siguro mga 6 to 8 hours lang. And then after nun, nag-gym tayo. And then ito, pauwi na tayo. Hapon na, 5 o'clock na pasado. Tapos pag uwi natin, mag-edit pa tayo ng video. So inaantay ko lang yung pagkain natin. Binabalot na ata. Kasha, may space pa ba ako? Puno na rito sa likod. Thank you po. Salamat po. So ito na yung pagkain natin. Ang problema, wala ako lalagyanan. Tada. Kaya yan. So kapote ko tsaka yung helmet na ginamit natin, half face lang yan, kaya siya rito. So let's go na. Wait lang. Andito ko sa may Sauyo. Di ko kabisado to, Tandang Sore. Sa mga di po nakakalam, kasi si ADB 160 ayoko siya gamitin pang joyride. Yung ADB 160 pag ginamit natin pang MC taxi, maganda siyang gamitin kasi ang ganda ng performance sa mga ganitong kalsada. Tsaka pag may angkas ka. Pero ginagamit natin si PCX 160 kasi ayaw natin siya mabugbog dahil may mga pasahero po tayong hindi marunong sumakay. Hindi naman po nila kasalanan yon. So wala kayong magagawa ron kung hindi magagasgasan talaga ang motor ninyo. Puting-puti pa naman si Blanca. Kawawa nga si PCX natin dati na puti. Siya yung pang joyride natin, kaya based from experience, ayoko na siyang gamitin sa mga gantong trabaho. Kaya nagpalit na lang muna kami ng tatay ko. Sa kanya pala tong PCX 160 Black. So going back sa usapan natin kanina regarding about dun kay TechMax and ADB 160, nag-usapan natin yung mga specs niya. Pero ngayon naman talaga ito yung nasa personal opinion ko lang to. Unang-una kasi guys talaga sa itsura. Sobrang angas kasi talaga ng ADB 160. So yung adventure touring look niya, diba? Sa pagpili naman ng motor, kung ano yung mas pabor sa loob nyo, sa mata nyo, kung ano yung maganda sa paningin nyo, doon kayo. Huwag kayo doon sa opinion ng iba. Huwag kayo sa opinion ko, diba? Sa akin lang naman yung itsura yun talaga yung tingin ko gwapo talaga tignan sa ADB 160. Kaya isa yun sa mga plus points bakit yun yung pinili ko. Pangalawa naman kasi naka-dual sport si ADB 160. Ilan lang ba yung mga motor na makikita nyo sa market na naka-dual sports pag binili nyo, diba? Pero iba na ngayon kasi ang dami nang gumaya kay ADB 160, diba? May ADX, may FKM. So iba-iba siya. Third naman dahil Honda. Alam niyo naman pag sinabi niyong Honda, isa sa mga attributes ng Honda is tipid sa gas, tapos matibay, diba? Though same lang naman sila ni Yamaha. Actually tipid din naman yung TechMax based dun sa sinabi nga nung subscriber na nakasama natin nung Baguio ride. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ang tigas. Susunod naman sa presyo, mas mura sa ADB 160 pero hindi naman siya naging conflict sa akin kasi magkano lang naman idadagdag mo, naka TechMax ka na Tapos isa pa sa mga dahilan, yung telescopic fork nga ni ADB 160, mas mahaba siya. So ang ganda ng talbog niya sa harapan. Pag naluluba kayo may uneven road, alam naman sa Pilipinas, yung kalsada natin dito bigla-bigla, may mga sirang daan, kaya hindi pantay.
Diba? Out of nowhere. Minsan hindi nyo mapapansin kasi halos pareha sila ng kulay ng kalsada, diba? Pagas na ba ako? Magkano ang gas dito? 54. Pagas na ako. Wala pang pila. Haha. Full tank po. Ito problema rito pag matagal na ang hirap na tanggalin ang hirap na buksan. Apa. And overall, sa mga nagtatanong about sa mga feature, mga nagsasabi nga kanina na bakit din ako nag-TechMax kasi nga since ang daming bagong feature sa TechMax. Hindi kasi ako nag-base sa mga bagong technology na binibigay ng TechMax. Nandun ako basta madadala ko siya ng trip A to trip B. Alam niyo yun, na yung comfort, yung safety. Ito pa. Ay, may card ako. Salamat sa pagpapaalala. Ito po. Thanks. Magpe-Petron card tayo kasi lagi tayo naka-Petron din para sa points. Tapos isa sa pinakamalaking factor talaga sa akin na pinili ko to kasi yung ground clearance ni ADB 160 mas mataas talaga na 165mm kung sa TechMax nga diba naka 125mm. Sobrang laking difference. Ito nga kay PCX 135 pero nabibitin talaga ako So di ko ma-imagine yung 125mm na meron kay TechMax. Tsaka ang kinaganda naman kay TechMax, meron na siyang thank you po. Meron siyang twin sub tank. Which is katulad dito na naka-Showa twin sub tank din tayo sa likod. Ayun po yung tinatawag natin baso. So hindi isang factor na gusto kong makita ninyo. Ba't pala ako nasa kaliwa? Kakanan ako. Wait. Ito na ako. Mahirap lumiko ng kanan. Mamaya masagi tayo ng truck. Whee! Ito na. Kakanan na ako dito. So dito natin sa Shell basahin yung sinabi ng subscriber natin. So guys, ito yung message ni Sir Omar Salvador. Tinanong ko kasi kung kamusta yung performance. Hiningi ko yung feedback niya sa owner, kamusta yung performance, tapos kung ano yung mga ayaw at gusto niya sa kanya. Sabi niya ito, about sa performance po sir, less effort siya sa akyatan dun sa Baguio since nagagamit yung aft shift, tsaka yung pababa naman gamit na gamit din yung shift ko. Di siya masyado gumagamit ng preno kasi yung modes niya mostly gamit ko yung T mode. Maganda yung consumption, kaso ang downside niya ay may delay pa yung piga. Yung S mode naman, ito ata guys yung binabanggit niya kasi may mga mode na sa TechMax na para mas pag nasa kalsada kayo, kung kunyari paakit kayo or pababa, mas ginaguide niya kayo. Parang kunyari itong traction control, diba? Pag kunyari madulas, diba? Mas ginaguide niya kayo para hindi dumulas, pinapantay niya yung gulong. So ganun din sa TechMax pero mas high-tech yung sa kanila. So ito nga, yung sa S mode naman daw mas responsive sa piga, and mostly difference niya is yung consumption. Parang mga -5 or -6 dahil sa hatak niya. Tsaka yung Y-Connect niya, na-solve niya yung issue sa version 2. Kasi yung TechMax nasa ECU na yung Y-Connect imbes na nasa battery. Eto guys yung sa battery ng version 2, lagi ko nakikita dating issue to na mabilis ma-drain, kaya iba hindi na ginagamit yung Y-Connect. So ito yung sinabi niya, na-solve na raw yung issue kasi naka-connect na raw siya sa may ECU, hindi na sa battery. Ang ayaw niya naman sa kanya, siguro di ka familiar sa buttons, mapipindot mo talaga yung busina kaysa yung shift, vice versa. And yung stock tires daw ni TechMax, nadudulasan daw siya. Need talaga magpalit ng pang city driving na gulong. Actually, nung nakasabay ko siya, nasabi nga niya sa akin to na madulas daw yung gulong niya. Tapos yung shock naman, pwede naman daw nakaupo kasi wala naman akong naramdamang. Yung shock naman daw, wala naman daw siya naramdaman, pero matigas daw yung pag may OBR. Pag may angkas daw siya, medyo matigas yung shock sa likod. Okay naman daw yung play, pero siguro need daw i-repack. Pero di ko pa naman naranasan yung error 12. Tsaka yung nasa Baguio, naramdaman ko na yung dragging may jerk, pero nawala siya nung pababa natin pa Manila. Nagtanong na din ako sa iba, sabi dust particles daw ng clutch lining since break-in period, kaya dumudulas pagpiga ko. Nakuha niya yung si TechMax ng 183,000 guys. 183! Nakita ko sa online 180 ay 179. Pero nakuha niya ng 183 kasama na yung LTO 3 years registration.
Ayan, so Omar Salvador, kung napapanood mo tong vlog na to, maraming salamat sa feedback mo. And para makatulong din sa iba, ako guys, yun nga lang yung feedback ko kung bakit ko pinili si ADV 160. So nabanggit ko naman lahat ng details kung bakit yun yung pinili natin. Sa ground clearance, sa visor niya, sa itsura niya. Sa specs naman, kung titignan nyo, mas lamang pa rin si ADV 160 sa mga horsepower niya, sa torque power niya. Pag nag-base tayo sa pinaka-specs niya. Pero pag nasa kalsada kayo guys, hindi nyo naman na mararamdaman yan. Baka nga mamaya, kahit sabihin natin mas mataas yung displacement ni ADV, diba? Mas malakas pa rin yung hatak ni Techmax gawa ng may mga added features siya. So yun lang guys, ang total feedback ko kung bakit ko pinili si ADV 160. Sana nakatulong sa inyo to at nakatulong din sa inyo yung feedback ni Sir Omar. So yun lang guys, dito ko na po tatapusin ang ating content. And magpapaalam na ako sa inyo. Dito tayo para kumain ng shawarma dahil gutom na ako. Tapos na tayo magtrabaho. Ayan na, oh. Kasabay natin yung mga nabiyahe pa uwi rito. May ang mga mga alipin ng salapi ay uuwi na para magtrabaho ulit para bukas. At pasalamat tayo na hindi gano'ng umuulan dahil umulan kanina, pero tumila naman ay ulan ngayon. Comment nyo rin guys kung ano yung mga suggestions nyo, yung mga comments nyo about kay Techmax tsaka kay ADV 160. Kung anong pipiliin nyo, malaking bagay din yan na tulong sa mga nanonood tsaka sa mga nagbabasa, kung diba, para makatulungan natin sila makapag-decide. So ito, ginawa ko lang naman to, opinion ko lang to, pero mas makakatulong kung maraming opinion ng ibang tao. So guys, paalam na talaga, final na to. Bye bye guys!